Okay, Miss Ella. Ay, Miss Mary. Naggaling ka ng Negros, di ba? Yes. Kumusta naman ang... Ilang araw ka na nagbakasyon doon? Almost 3 weeks din. So, malungkot dahil nalindol. Masaya kasi kasama family after a long time. So, sabi nga, it's more fun in the Philippines kasi nga kasama yung mga family. Shaky. Medyo pangigastos. But, di ba masaya? Masaya siya. Ewan ko hanggang kailan ang saya. Pero naramdaman mo yung lindol? Yung lindol, grabe. Saan nga ba kayo sa Negros? Negros Occidental. Actually, it's 40 minutes away from the epicenter, yung Gihulngan. So, lahat ng rescue actually is galing na ng San Carlos, yung mga fire trucks nagdadala ng tubig kasi yung next city to Gihulngan na maganda pa ang daan. So, after nun, di ba, hindi na siya accessible. So, Bisaya ang salita nyo? Oo. Ay, batiin nyo sila sa Wikang Bisaya. Mayong gabi, kaninyong tanan. Sa Mayong gabi mga amiga o amigo diha sa Taiwan. Kumusta na mo diha? Kumusta na nga mo diha? Ako kapampangan ako. Ikaw ano, taga saan ka? Taga-Tacloban. Anong salita doon? Ay, di ba si Puano din yun? Kasi magsalita ka na. Bisaya. Marunong ka? Hindi ako Ay, ako marunong ka kapampangan. May pabengi kay ko nga. Dahil makiramdam na kasing lagu ko. Mouse kay Kenny. Ang ganda niya daw. Oo naman, madami akong friends. Kasi di ba sa feel ko merong aguman Kapampangan. Oo. Kasamahan naman kapampangan. Okay. Nakikinig ngayon si Mr. Ray Ligera, no? At batiin natin ang ating producer, ang Paramount Life and General Insurance. Pwede po kayo tumawag dito, 8822-2376. Kung kayo nasa abroad, 632 muna, 8822-2376. At Tita Lu, masyadong aktibo ang ating mga kaibigan sa Taiwan. Ito na si Pearly Baluyot. Nag-text friend na. ko siya. Sabi niya, magandang gabi po sa inyo dyan, Sir Jonas, Ate Lu at Mang Mary. Happy Valentine's po sa inyo at sa lahat ng mga listeners nyo, mga RPFC. Radio Pinoy Fans Club. Ay, nako, kaya nandito si Mary Yang dahil magkakaroon kami ng radio show dyan. Yes. Oo, tatalbugan namin si Danny On. Intriga yan ha. Kilala. Magaling tayo doon. Ay, naku, mapapanood niya to. Baka nanonood. Hi, sir. Hi, sir. Joke lang. Okay, ito mga nasa Mississippi. Nag-text din sila. Happy Valentine's po, Miss Lou from crew of MV Pavo J. At sa lahat po na nakikinig ng programa ninyo, dito po kami uli sa Mississippi. More power po. Ayan. Hi, mga Sima. Nakikita niyo yung cellphone ko. Ayan, ang pangit. Ay, bilhin yan. Palitan niyo. Nadukot kasi. It's more fun in the Philippines. Nadudukot ang cellphone. At Tita Lu, happy listening din sa mga taga-US sa Phoenix? sa Arizona. Dumadami ang mga listeners natin. Hi, Miss Cecile! Cecile, important na talaga inyong mga audience. Of course. At syempre sa Singapore, marami sila. Singapore at Hong Kong, syempre. Yes. Mamaya babalik kami at pag-uusapan natin kung wala tayong broadcast sa Hong Kong, wala pang tawag. At pag-uusapan natin yung mga na-encounter ni Miss Mary Yang na problema. Pero mag-start muna tayo dun sa masaya. Syempre. Mga masayang kwento ng mga OFW. Tapos huli natin yung may problema talaga. Pero bago yan, magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsors, ang Paramount Life and General Insurance. Wait lang! General Insurance Corporation kapag may pagsubok. Ito mo! At atak po! Nagsukan mo ang Dad! may kasama kang madaling kausap. Katulog mo kaming maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. It's panig ng mundo, ang buhay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Piolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon at kabalikat mo sa pagpundar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera.
daan sa pag-asenso. BDO, we find ways. Member PDIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. You light up another cigarette and I pour the wine. 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. Okay, one of my favorite love songs. Yan. Parang promise me you'll wait for me. Tapos may babae ka na pala dyan sa atin. Close ka na pala kay kumare. Anong promise? Di ba ha? Nice song. Para sa mga made to be broken. Diba? alam mo, yung Facebook mo, dami-dami ganyan. Pinapatugtog naman niya, I wanna go home. Michael Bublé. Oo. Kasi kapag ganyan nagiging senti yung mga OFW, Valentine's Day, Christmas, New Year. Tama. I wanna go home. Uwi niyo ako sa Pilipinas! Parang gano'n. Isang araw lang. Kasi pagka tinagalan pa, magastos na. Ito para sa mga kalwete. Sabi mo, promise me, you'll wait for me. Pala kalwete ka. Walang Marami nag-emote dyan. Alam mo, pag pinapakinggan yan, maraming luhang pumapatak. Oo nga. I'm sure. Ayoko maging seryoso tonight. Oo, parang tumatawa ba? Okay. Ito na yung mga nakikinig sa atin, ang mga ka-Facebook natin. Si Mylene Segundo ng Cagayan, pero nasa Taiwan siya. Kumusta na ang hubby mo na si Romeo? Madi ng jowa mo, pangalan Romeo. Kulang nilang Juliet ka. At belated happy birthday kay hubby Romeo ng Feb 7. At siyempre kay Mary Ellen Nisperos. Friend ko siya sa Facebook. Yeah, mabait to. Batang to. Good PM. Pakigrito naman ang asawa ko ng Happy Valentine's. Message ko sa kanya, salamat sa pagbabago. Hehehe. Nakikinig po ako lagi. As always, avid fan nyo. Kami mga OFW. Thanks, Tita Lou, sa lahat. Ang laki po ng tulong ninyo sa aming mga OFWs. Nakakawala ng stress pag nakikinig sa inyo. Lagi kasi kayo nagpapatawa o sobrang down to earth. Kala nyo lang? Plastic ako eh. Hope na di kayo magbago. Bless you always. Yan. Yun. Okay. Ano, may babasahin ka ba dyan? Hindi na siya makapagsalita. Samantalahin natin live news. Mamaya tayo mag-news sa Singapore. Ganun ba? Okay. Interview portion na. Miss Marianne. Dapat ba ang kailangan magbayad ng 120 to 120,000 ang isang taga rito sa Pilipinas para makapunta sa Taiwan? Kasi nung unang-unang nirereklamo, laki-laki ng placement fee. Kagaya na pag-usapan natin sa kabilang stasyon. Diba? Parang ang tagal na kasi ng issue na yun eh. Parang hindi siya ma-solve na bakit ganun kalaki pero hindi rin naman maano. Paano mo babaguhin yun? So siguro kailangan talaga ng isang Superman sa POA or somewhere na talagang susugpuin ng ganung kalakaran. Kasi 'di ba, parang pinagtrabaho mo na lang yung mga agencies, agencies tsaka yung tawag doon, broker. Yun nga, yung mga placement agencies and brokers. So siguro naman kailangan niyo sa batas yan sa Taiwan na kailangan may broker? Ay, yung sa Taiwan naman, at least legal siya kasi nasa siya talaga. Alam mo na yun na lang ang babayaran mo. Kumbaga, magbago man siya, batas siya talaga. Pero yung sa Pilipinas kasi parang laging sinasabi pag nag-apply ka, no placement fee, lang siya, service fee. Ano namang service fee? Anong 120,000 pesos. Magkano pupunta sa broker at sa agency? Actually, hiwalay pa yun eh. Kasi 120,000 pesos, dito lang yun sa Philippine side. Yung sa Taiwan kasi, pag bagong dating ka is 1,800 NT per month. For the first year, 1,700 per month. For the second year and the third year, 1,500. Pero actually doon, alam mo na, expected mo na yun. So, kung uuwi ka after 6 months, alam mo na hindi mo na babayaran yung succeeding months kasi patapos na kontrata mo. Pero sa Pilipinas kasi, bago ka pa nakapagtrabaho, parang nagbayad ka na. Tsaka parang, ang tagal bago ba yung mga pusa mo, para Teka, kung 120,000 plus pa yun, Oo, may taon bago ka makabawi. Ay, hindi ka makakabawi, ang alam ko. Tapos yung nasisave mo man nakakarampot, ipambabayad mo rin yung pagbalik mo. Interest lang yun ang utang mo. Utang na loob mo. 120, there's no way na mabawi ka agad-agad yun. Hindi.
parang parang hindi mo talaga mababawi yun kung aanuhin mo. Kung 1 year lang ang contract. Kasi ang labas naman na nun, pag malapit ka ng way, naka 2 years ka na sa Taiwan, ang alam ko, mangungutang ka ulit in preparation for Preparations pa rin. diba? Sa pabalik. So parang kung talagang aanuhin mo yun, hindi mo talaga mababawi. Parang pinakain mo sila. So, Oo, grabe talaga.